What's up everyone? So ngayon magluluto tayo ng potato cheese ball. Ayan, sarap nito. Oh, natutunaw ang cheese. Ayan, so ang gagawin natin dito, meron tayong tatlong patatas. So ito yung medyo tamang size lang. Tapos para mabilis siyang lumambot at maluto, so i-chop natin siya sa medyo maliliit para saglit lang yung pagpapalambot natin dito. Yan, tapos ito, lagyan natin ito ng konting asins para habang pinapalambot natin, magkaroon na ng konting lasa yung ating patatas. Yan, so pakuluin natin yan hanggang sa lumambot na. At ayan po, kapag malambot na yung ating patatas, so check natin kung malambot na, ayan. So pwede natin siyang hanguin or ahunin natin at durugin natin. Ayan, so papatuloyin lang natin yan para sigurado na walang tubig na masasama. Yan, ganyan lang, 'di ba? So mabilis siya lang siyang maluto, parang 3 to 5 minutes lang kasi maliliit na yung hiwa natin sa patatas. Yan. So pagka okay na, yan, ganyan na. Pwede natin siyang durugin. Yan, so pwede kayong gumamit ng pang-mash ng potato or pwede kayong gumamit ng tinidor kung wala kayong potato masher. Ayan. So tapos kapag ganyan na yan, pinuhin nyo hanggat maaari. Ayan. So gumamitin ako ng potato smasher para yung malalaki ay mabilis siyang mapino. Ayan. So pagka ganyan na, ay siguro pwede na yan. Ayan. Magdadagdag lang tayo ng potato starch. Isang kutsara lang ng potato starch. Yan. Tapos, nagdagdag din tayo ng 1 teaspoon ng salt and 1 teaspoon ng ground black pepper. Yan. So, yan lang yung ginamit nating pampalasa o ingredients sa ating mashed potato. Yan. So kapag ganyan na, okay na siya, na-mix well na lahat yung ingredients. So next naman, mag-prepare tayo ng isang itlog. So batihin lang natin to. Wala tayong ilalagay dyan na kahit ano. Yan. Tapos meron din tayo ditong potato starch ulit. So yun yung gagamitin natin. Yan. So kahit ang 2 kutsara o 1 kalahati, okay na yon. Yan, pagtapos niyan, meron tayo ditong cheese. So, depende sa iyo kung ano yung gusto nyong gamitin. So, kung ano yung available sa inyo, yun yung gamitin ninyo. And so, medyo lakahin natin. Siyempre, mas maraming cheese, di ba? Mas masarap. Yan, ganyan lang. So, into cube size. Yan, tapos meron tayo ditong breadcrumbs. Yan, so yan lang yung gagamitin natin sa ating potato cheese ball. Pero ang sarap nito. Yan, so nilagyan lang natin ng konti yung kamay natin ng mantika para sa ganun hindi dumikit sa kamay natin at mas mabilis mabuo yung ating circle na potato cheese ball. Yan, so ilagay natin yung cheese sa loob, tapos i-fold lang natin hanggang sa ma-close lahat. Ayan, tapos gawin natin siyang circle. Yan, ganyan lang. Ayan, tapos una ilagay natin siya dun sa potato starch para paglagay natin sa itlog ay kakapit yung mga itlog. Yan, ganyan. Tapos next naman ilagay natin siya dito sa beaten egg. Yan, so gamit tayo ng kutsara. Yan, and lastly, dito sa ating breadcrumbs. Yan, so budburan lang natin ang lahat ng sides ng ating yun, ang kaganda. Yan, pagkatapos naman, nagpainit tayo ng mantika, tapos ilagay na natin ang ating cheese ball. So yung pinakita ko lang yung proseso, paulit-ulit lang naman yon. Kaya hindi ko na siya inisa-isa.
So sundan nyo lang yung proseso kung gusto nyong gawin, napakadali at sigurado mai-enjoy nyo to. Pwedeng pang merienda, pwedeng pang baon, kung saan mo trip. Ayan. So kapag na golden brown na siya, pwede mo na siyang ahunin at patuluin mo lang siya ng konti. Para yung mga excess oil ay lumabas din. So yung nabawasan pa ng cheese. Ayan, no, sarap. Ayan, so, buksan natin sa gitna. Okay ba? Wow. Sarap. So, ayan. So, ganyan lang ang pagluluto ng potato cheese ball. Napakadali at napakonti lang na ingredients. So, ayan. Gumamit tayo dito ng sausawan na chili sweet sauce. Ayan. Pwede yun. Mas masarap. Ayan. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, subukan nyo na ito. Napakadaling gawin. At huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow, mag-subscribe sa aking Facebook and YouTube channel. Ayan, no? Sarap. Tapos lalagyan natin ng yan, chili sauce. Sarap. Ayan, so yun lang and maraming salamat. God bless you all and bye-bye.